Hello mga Marites! At eto na nga ang part 7 sa birthday ni Zoe. Naksugal Jo, dahil napuyat kami kagabi, alas 8 na kami nagising. Buti na lang talaga, alas 5 pa mag-i-start yung party ni Zoe. Ano ba naman kasi, nagyayapang mag-inuman to mga baklang to kagabi. O yan, mga tarantana ko, kanyan loko. Tinatanong ko nga ang mga bakla kung anong gusto nila, malamig na tubig o kape. Sugal Jo, may hangover pa yung mga bakla. Pero laban lang dahil oras na nga dyan. Diyos ko, natataranta na kami. Habang nga nagcha-chop sila dyan, sabi ko, tignan nilang mabuti. Baka yung kamay nila yung ma-chop nila, naksugal. Yan, sa katakawan namin sa alak kagabi, ayan, napasobra sa lambot yung asado namin, kaya sobrang prito. Kaya alalay lang yung ginagawa ni bakla sa paghihiwa, Diyos ko, baka maging asadong laso yung aming asado. Kaya tinosted ko na lang yung manok para tumigas, hindi malusaw. Diyos ko, ng pangawan nyo. Imbis na may stress kami, tinatawanan na lang namin. Habang nga nagigisa ako para dito sa buro, tawa kami ng tawa. Naksugal Jo, asadong laso ang handa ni Zoe. Pero okay lang yan, magre-reklamo pa ba yung bisita? Napagod na nga kami sa pagluluto. Chares! At least Jo, linuto naman namin yan ng buong pagmamahal. Lasing lang nga lang kami, Diyos ko. Aro Diyos ko, habang nga linuluto ko tong buro, sabi ng mga bakla, masarap daw tong pares sa tilapia, pampulutan. Laso ko ate ka rin bakla nga rin ni Jo. Mga oras na yan, dumating na nga yung ate ko, kasama niya yung 3 anak niya. Sa kanya mag-aircon kay Don Sis at saka kay manood ng Netflix. Nyaman da biene, Jo. O, sasabihin nyo na naman, nagyayabang ka na naman Marites. Eh, totoo naman Jo, mayabang ko talaga, Diyos ko. Tapos ko linuto yung asadong laso. Sunod namang linuto itong seafood. Oh, at least kahit lusaw-lusaw yung asado namin, may seafood naman, Jo. Oh, Diyos ko, 1 kilo yata ang bawang yung linagay namin dito. Pero yung totoo niyan, hindi naman namin alam kung paano lutuin tong naksugal na seafood na to. Kaya pinatawag ko na yung pinsan ng asawa ko. Kalusaw na yung asado, tapos ganyan pa yung lasa ng seafood pag ako pa yung nagluto dito, naksugal. Kaya kung nabubuhay lang yung nanay ko, nakikita niya itong ginagawa ko, pamatala na ako, rugo, Diyos ko. Ewan ko ba sa sarili ko, pagdating sa pagluluto, hindi ako magaling. Hindi ko naman yung kagalingan ng nanay ko sa pagluluto. Puro alak lang kasi yung tinitimpla ko, Diyos ko. Kaya nga sabi ko sa mga bakla, huwag kayong magalala, next year magpapakiter na ako, hindi na tayo mapapagod sa pagluluto. Diyos ko, mayabang ka talaga, Marites. May pa-cater ka bang nalalaman? Inutang mo na nga lang yung panghanda mo ngayon. Naksugal ka. Kaya next year, Jo, pag magbe-birthday na yung anak ko, hindi ko napapalapitin sa mga bakla. Para hindi na nila tatanungin si Zoe kung anong gusto niya sa birthday niya. Naksugal, kagastusin burina, Jo. Naluto na ng pisa ng asawa ko yung seafood, sinunod ko ng linuto itong kare-kare. Mga oras na yan, tuwang-tuwa na kami dahil malapit na kaming matapos. Oh, tignan nyo naman, kahit lasing ka medyo, may natatapos din pala kaming lutuin, naksugal. Tinawag ko na nga si Jin Putok dyan, sabi ko sa kanya, magsayang na siya dahil patapos na kami. Pero Diyos ko, matamlay arugoy Jin Putok, Jo. O yan, nalakpa, Jin Putok. Habang nagluluto kami dito, yung iba naming kasama nasa resort na. Yung ibang bakla naman yung natoka sa pagdidesign sa birthday ni Zoe. Kaya wag na kayo magtataka, Jo, kung karamihan sa mga ninang ni Zoe bakla. Sinadya ko talaga ang mga kaibigan kong bekla ang gagawin kong ninang ni Zoe kasi alam ko hindi nila siya papabayaan. O, comment for part 9!